Morning po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is November 19, 2025 at tayo ngayon napapunta dyan sa may C Residences sa may MUA Complex for Barangay 76 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Manila Hotel sa may Barangay 666 Ermita, Manila po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. The constitutional processes, and we are here to serve the country. Salamat po. Captain, thank you. Good morning. Good morning. Captain Marisa Martinez, spokesperson Philippine Navy. Samantala, sumubok din po kami noong Lunes pa na makakuha at makapanayam sa programa si dating Congressman Mike Defensor kasi si Congressman Mike ang nagsabi na nasa MC2. Yes, meron pa siyang kasama dyan, Joel, na sinabi yung executive assistant ba yun o tauhan ni Zaldico na tinukot daw kasama mga MBS na bumugbog kasama yung wife hanggang mapunta daw ng Chile. Pero hindi na po ng NBI na sa panig nila wala itong Walang katotohanan. No? Pero di ba sumasagot si Congressman Mike? Pagka tinanong mo si Congressman Mike Defensor, nasa MC2, pinipigil nila. Tinanong natin kay Kapitan kanina, sabi niya, in-inspection po namin yung MC2. Inalugan, wala ho kami nakitang kutesa doon. Standby lang mga kapuso, oras po natin, alas 8:31. Taxi sa Double B! Oras, 8:31 na. Mga balitang hindi nyo dapat palagpasin. Mga impormasyong bago at totoo. Dito sa Double B, bagong balita. Samahan sina Joel Reyes-Abel at Rowena Salvacion sa Double B, bagong balita. Miyerkules po ay ikalabing siyam sa panang Nobyembre taong 2025. Narito mga balitang hindi po uhuli. Hindi po patitinag. Ako po ang inyong kapuso, Joel Reyes-Abel. Mga balitang siksik sa impormasyon, ako naman ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Samahan niyo po kami dito sa Double B. Bagong balita. Taas pasay sa jeep posibleng sa susunod na taon na ipatupad ng grupong Altotap sakali maaprubahan ngayon ng LTFRB. Ayon kay Melencio Boy Vargas, National President Altotap. Kawawa po ang mga pasahero kung tataas pa ang pamasahe, lalo't napakataas na po ng presyo ng mga bilihin. Sa tingin naman umano nila ay kakayanin ang kanilang hanay na hindi mo na ipatupad ang taas pasahe maaaring magdagdag. Nalaman po sila ng oras ng biyahe para makabawi. Bagong balita. Presyo naman ng gulay sa Pasig at Quezon City tumaas. Sa Litex Public Market sa Quezon City, tumaas ng hanggang 100 piso ang presyo po ng gulay. Sinabi naman ng mga nagtitinda sa Pasig Mega Market na tumaas ang presyo ng mga gulay dahil sa problema sa supply, busog na rin ang sunod-sunod na mga bagyo. Bagong balita. Limangos Farm to Market Road, natunton ng Department of Agriculture ayon kay Senator Francis Pangilinan sa deliberasyon ng Senado kaugnay po ng panukalang 2026 budget ng DA. Sinabi ni Pangilinan na natuntun ito sa 1,000 farm to market roads na ininspeksyon ng ahensya. Sinabi rin po ng Senador na batay po sa ulat po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sumasailalim ngayon sa audit ang nasa 4,700 farm to market roads na ipinagawa ng DA sa DPWH noong magmula noong 2021. Bagong balita. Mga napaulat na bomb threat maaaring bahagi daw po ng tangkang destabilisasyon laban sa gobyerno ayon sa isang leader ng Kamara. Ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, hindi maituturing na isolated ang mga napaulat na bomb threats gaya sa Iloilo at sa halip ay lubos na nakakaabala, nakakaalarma at hindi ito biro, lalo't isa itong krimen. Malinaw din daw po ang pattern na may mga nagsisikap na manakot
magpasimuno ng kaguluhan at siray ng normal na takbo ng edukasyon at pamumuhay dyan sa Iloilo at iba pang lugar sa bansa para mawala ng tiwala sa pamahalaan. Bagong balita. Bureau of Customs handa na po sa bidding ng 7 kinumpiskang luxury vehicle na mga diskaya. Sa inisyal na informasyon ni Atty. Chris Pendio, Deputy Chief of Staff ng DOC. So, well, dito sa ating YouTube naman, ayan, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat, God bless. Paalam po muna pansamantala, na-drop na pala natin yan at nakalimutan natin na mag-off. So, maraming salamat po. Hanggang dyan na lang po muna for today, November 19, 2025. At hanggang mamaya na lang ulit or bukas tayo ulit magbabalik at gagawa ng iba't ibang mga videos or mga roads, anong tawag dito? Basta kalsada dito sa bandang or kasulok-sulukan na ng Metro Manila. Okay, so yan, this is Jam pa rin, The Filipino Channel po ang inyong pong likod. Muli kami ay magbabalik bukas. Ano po, pansamantala lang po tayo nagpapaalam at bukas ay magbabalik ulit tayo. God bless po.